Hoy, gago! Yung camera, tignan mo, hindi yung tablet mo. Utang na mo, baka may lobot pag di na nagsasabi ka. Pipikon ako dito eh. Hindi, ganun. O ano, Okay pa. naka-record. Oo, naka-record. Ano mo, magkano magbenta ng kondo? Kondom. Ang dami. Next topic! Puhunan! Puhunan mo ako, ikaw. Start ka na. Paano Ikaw. source of income ko nun? Paano ka nagkapuhunan? Or Hindi. magkano yung pinuhunan mo? Yes. Nung time kasi na nag-start ako ng live selling, collector muna ako, Sir Nix. Ngayon, kung parang naipon yung toys, nag-start ako ng live selling once. Tapos, yung mga naging kita ko doon, yun na, nagtuloy-tuloy na siya. Kung magkano yung, hindi ko na maalala, Sir Nix. Pero malaki. So, sigurado medyo, meron yun. Puhunan. Mm. Ikaw. Ang puhunan ko, 2 lapad eh. So, 10,000 pesos? Around ganon. So, nag-start yan. Alam naman yan eh. 2017, nag-start yan. Start ako ng 2 lapad. Tapos, parang nag-testing nga ako dito kay Sir Edge. Nanonood ako kay Sir Edge. Edge? Namili E-Toys. E-Toys. Okay. So, nanonood lang ako. Tapos, namumuna na. Kasi nung time na yun, napakamura ng laruan. 2017, hindi pa uso yung mga hunter eh. Yung mga hunter na ano. Ngayon na, ang tataas na ng mga presyo sa Japan. Yung mga yung mga Dragon Ball Z, mabibili ko ng 250 yen yun. Noong time na yun, 300 yen. Mura. Tapos nabibenta ko siya ng 950, 1,000 pesos, parang ganon. Kasi ganon yung price range nung takbuhan ng time na yun eh. So nung nag-start ako ng 2 lapad, sinasabay ko lang yung sa box ng girlfriend ko. Tapos, may office ako, dumadating ngayon sa Tomas Morato yun. Tapos, doon binababa, doon binipick up ng mga clients. Hindi ko yung na-expect na nakikita na gano'n. Hanggang sa nung na-i-replenish sa akin yung pera, sabi ko, tuloy ko pa. Hanggang sa yun na. Ang ginawa ko, finid yung business, si Entoys. Kaya, until now yan, magana pa siya. Until now naman, pinipid ko yung Entoys. So, nag-start lang talaga yan sa 2 lapad. So, mas malaki ka technically. Oo, kasi kung mga collection yun eh. O kasi, hindi natin masisi. Oo. Kasi si Sir Mako, nandito sa Pinas eh. Ako, ang advantage ko, nandun ako. So, kaya kong laruin yung 2 lapad ko. Yes. Unlike yung si Sir Mako kasi, pag nandito sa Pilipinas, talagang yung 10,000 pesos niya, kailangan niyang ipili. Totoo yun. Para madami. Oo. Diba? Para mapalikot. Sasalain maigi. Parang gano'n. Hunting Ako, talaga. tatanungin niyo ako. Siyempre. No, hindi. Meron ka pa ba? May ano ka ba? May... O sige. Sige, magkano naging puhunan Ikaw mo? naman, si ano Ano naman. puhunan? Vlog ko to eh. Magkano nga? puhunan mo? 700 Dapat may pesos. sustansya yan, ha? Seryoso yan? 700? 700 pesos. Hindi tayo pa-artihan. Ay, walang ano to, walang steer to. 700 ako Sige, na-start. paano nangyaring 700 pesos? Puhunan mo, Oo. ay yung Puhunan yun eh. ninakaw mo para pang ano. 20 mil. Yung wallet ng asawa. Hindi, 700. Nag-start talaga ako sa 700. Walang joke yun. Okay, tapos? Walang joke yun. Kasi, that time, may kaibigan ako. Meron siyang, hindi ko alam kung kaibigan niya rin o kamag-anak niya, nagbebenta ng laruan. Binibentahan siya ng mura. Tapos ngayon, hindi niya kailangan yung mga laruan na yun. Benta niya sa akin 700. Ano yung laman ng 700? Mga Pepsi Cup. Siyempre, what do you expect sa 700 dun that time? Yes. Ang pinakamaganda na sa 700 is tatlong 3.75 na Star Wars. Pwede yun. So sabihin, magbibenta ko siya ng minimum 300 each, di ba? Eh, yung kasagsagan pa ng magandang bentahan, so wala pang pandemya nun. Bago pa pumasok yung pandemya, sa mga 400, 500 ko na benta yung Stormtrooper. So maganda na. So nag-start doon yung selling ko. Tapos puro lang ako marketplace, ganun lang. Marketplace, friends. Yun lang, 700. Tapos, siguro nagkaroon ako ng malaking puhunan nung binenta ko na yung collection ko kasi kailangan ko makaipon ng pera kasi kailangan mahanap yung misis ko. So may mga 3.75 kaming Star Wars na mga binili namin sa Toys R Us, sa Toy Kingdom, nung nag-sale. Nag-sale yun ng 200, di ba? 200, 100. Pinagbibili namin yun, one of each.
Kasi for collection, ganun yung nangyari. So ibig sabihin, collector ka talaga? Oo, Tapos nagkataon na binentahan ka nung... kaibigan ko. Tapos doon lang nag-start yun. Sabi ko, okay pala to. So yun. Diba, ang ganda ng kwento. Ngayon, 700 pa rin yung punang ko. Hanggang Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Puro out lang ako sa mga kaibigan. Ngayon, gusto ko i-discuss sa kanila. Puhunan yun di ba? Pera yan. So, kailangan umikot ng maayos yan. Yes. Ano yung pwede yung i-advise ng dalawa? Kasi hindi ako magaling sa ganyan Paano magpaikot ng pera ng maayos at the same time, hindi nako-compromise yung mga needs mo bilang ikaw o kung may pamilya ka parang. ano ba yung ulit? I'm sorry. Paano magpaikot ng ng pera? Yung kumbaga parang yung puhunan mo, syempre, di ba? May mga businessman or mga seller na hindi mo maiwasan na gamitin yung pera ng laruan para sa personal na kahit pangangailangan. Dalawa lang yan. Ganito, yung sabi ko nga palagi, di ba? Masaya ka sa business mo, i-feed mo yung business mo. Huwag mo i-feed yung sarili mo. Halimbawa, nakakuha ka ng lot, kumita ka ng malaki. Tapos, pagkakita mo ng malaki, i-feed mo agad yung sarili mo. Bibili nga ako ng cellphone, regalo ko sa sarili ko kasi nagpakapagod ako. Bibili nga ako ng bagong damit kasi regalo ko sa sarili. Birthday mo ba? Di ba? Reward, no? Dalawa yan Pagka meron ka ng business, regardless, kahit na pangit pa yung damit mo or what, mas matindi pa sa damit yan Di ba? Kung mahal mo talaga yung trabaho mo o yung negosyo mo, yan yung alagaan mo. Yan yung ipit mo. Kung talagang, halimbawa, kumita ka, kumuha ka ng konti. Yung sakto lang para sa'yo or sakto sa family mo, then i-roll mo ulit dito sa negosyo mo. I-run mo ng i-run ulit. Dalawa yan. It's either i-feed mo yung sarili mo or i-feed mo yung negosyo mo. Kung i-feed mo yung sarili mo, nakabili kang kotse, nakabili kang sapatos, nakabili kang ganyan, guwapo ka, okay ka, sa tingin ng iba. Pero yung business mo, syempre, hindi yan, huwag kang mag-e-expect na mag-grow yan. Kasi baka mamaya, makakita ka ng mga ibang businessman na nag-grow yung business nila, huwag kang magtaka. Kasi finid mo yung sarili mo hindi mo finid yung business mo. Ako, may i-advise ko, kung paano mag-grow, hindi pa po akong malaki. Never akong, halimbawa, pag-ising ko sa umaga, sasabihin ko, okay na ako kasi meron na akong ganyan. Hindi sumali sa isip ko yun. Pag-ising ko palaging bago naka-reset yung isip ko na, hindi ako pwedeng magpahinga. Unang-una, hindi naman ako mayaman. Gwapo lang ako. Ngayon, Gago. hindi, totoo lang yun. Hindi ba sa ganun, guys? Kayo, pagka nag-start kayo sa ganitong business, lalo na nakilala na kayo halimbawa sa social media, wag niyo muna i-feed yung sarili niyo. Wag muna kayong umasta na nung kumita tayo, umasta tayo na akala natin, yaman na natin or sanay tayo sa pera. Hindi. Dapat tayo, mag-ano lang tayo, ilagay lang natin palagi sa isip natin na ipag-grow natin yung negosyo. Yes. Kasi in the long run, ito yung magsasalba sa atin.